ko kakabsat. Sakbay ti mapanday kabsat kata. Magibasak man pa ti may sa ako jay ti Biblia kabsat ka. Kung ano ti kabsat kata. Dito'y Acts 12:5 kabsat kung ano dito'y. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing at the church unto God for him. Sabi niya dito kabsat, si Peter ay nabilanggo, mga kapatid. Binilanggo ni Haring Herodes. Siya ay ibinalanggo at malapit na siyang ilabas upang hatulan siya ng mga tao, ilalabas siya. Pero ang mga kapatiran, mga sa buong church ay nanalangin silang sabay-sabay silang nanalangin. At nagkaroon po ng himala dahil sabay-sabay silang nanalangin na walang tigil yung kanilang panalangin, mga kapatid. Pinagsasabi niya dito sa banal na kasulatan na wala silang tigil na sa panalangin. At si Peter ay sinakluluhan siya ng anghel at inilabas siya doon sa bilangguan. At nagtaka si Peter, mga kapatid, dahil nakapasok yung anghel sa kanyang harapan at saka lumabas na yung kanyang tanikala sa kanyang kamay, yung pagkanyang parang pusas ay natanggal, mga kapatid. Tapos yung dinana nilang pintuang bakal ay nagbukas at nakalabas sila sa bilangguan na walang sagabal sa kanila kahit na may bantay. May bantay tapos nakapusas pa siya, tapos nakalock pa yung pintuan, ay nagbukas, nakatakas sila, mga kapatid. Dahil yun ay sa panalangin po ng mga kapatiran, sabay-sabay silang nanalangin, sama-sama sila. At ngayong gabing ito, mga kapatid, sama-sama po tayong manalangin. Dahil kapag tayo ay sama-samang manalangin, ay marami pong gagawin ng Diyos sa atin. Dito natin mararanasan yung himala ngayon sa ating buhay dahil sama-sama tayong magkaisa. May mga nanay, tatay, mga kabataan, nandito sila. Sabay-sabay po tayong manalangin ngayon dahil sa pamumuno ng ating pastor, si Pastor Ryan. Sama-sama po tayong manalangin ngayon, mga kapatid. At tumayo po tayo at kantahin po natin yung katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Minsan pang, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurot pagsamba alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka.
bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, Panginoon, salamat po ngayon, Panginoon, dahil tinipon mo kami ngayon, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan upang kami po, Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Itataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, sana mapalagaya ka namin sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, lahat po ng gagawin namin ngayong gabi ay tanggapin mo po na matamis na samyo sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, narito kami nagkakaisa kami, Panginoon, upang kami po dumulog sa iyong harapan, Panginoon. Pakinggan mo po ang aming daing, pakinggan mo ang aming mga hinay, aming mga kalooban sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, sagutin mo po ang madaing ng bawat isa sa amin ngayong gabing ito. Panginoon, magkakaisa po kaming manalangin ngayong gabing ito. Panginoon, sagutin mo po ang madaing ng bawat isa sa amin at ngayong gabing ito, mararanasan po namin ang himala sa aming buhay, Panginoon. Dahil pinapakinggan mo ang aming daing, Panginoon. Hindi pa kami nanalangin, Panginoon. Ngunit ito'y dininig mo na, sinasagot mo na, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng mga panalangin, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapala, Panginoon, sa gabing ito. Panginoon, yakapin mo po kami ng iyong presensya. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal, Panginoon. Panginoon, itinataas po namin lahat ng aming mga gawain ngayong gabing ito. Lalong-lalo na pagpapayag ng iyong salita, Panginoon. Kasihan mo po ang iyong lingkod, Panginoon, ang iyong gagamitin ng pastor namin, Panginoon. Bigyan mo po siya ng katalinuhan, karunungan na nagmumula sa iyo upang lahat po ng nalalabas na kanyang labi, Panginoon. Ito'y buhay at ito'y may lalagay sa aming puso't isipan. Ito'y magiging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, ibinabalik po namin lahat sa iyo ng papuri at pagsama sa gabing ito. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa gabing ito, dadako po tayo sa ating prayer meeting at bago tayo pumunta sa ating pananalangin, makakarinig muna tayo ng mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan in the book of Psalm chapter 34, verse 18 to 19. Start natin 17. Psalm chapter 34, verses 17 to 19. Ganito pong pagkasabi, agad dinirinig ng daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di nabigo ang walang pag-asa. Ang taong matawid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Sabi sa English, sabi niya dito, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito po makita po natin, ito po ang si David, ito po ay kanyang sinabi sa panahon na siya po ay pinapaalis na ni Abimelech. At dito sa panahon na ito, nagkunwaring baliw si David sa panahon na ito at siya ay umalis. At sa panahon na ito ay talagang si David ay talagang punong-puno din ng mga troubles sa buhay, sa kanyang mga pinagdaraanan, ay kanyang sinabi ito. Kaya nga in verse 1, sinabi niya din dito na sa lahat ng pagkakataon si Yahweh aking pupurihin. Kahit na sa panahon ng kanyang pagdurusa, sa panahon ng kanyang mga troubles, problema, sa panahon ng kanyang inatake siya ng kaaway, makita po natin si David
ay andun pa rin na hindi niya nakakalimutang papurihan ng ating Panginoon. Hindi pa rin niya nakakalimutan na sambahin ang ating Panginoon Diyos. Sa panahon ng problema, sa panahon ng troubles po niya, makita po natin na sinasabi lagi ni David na purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Kahit sa panahon ng siya po'y papatayin, hinahunting, purihin si Yahweh. At makita po natin, lagi niyang sinasabi ito dahil alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya ang Diyos kung sino yung kanyang pinaglilingkuran at ano yung kaya niyang gawin. At makita po natin dito sa verse 17 to 19 na sinasabi niya na the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. The righteous person may have many troubles. Verse 17, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers them from them all. Makita po natin na si David naranasan niya ito. Na si David lagi niyang nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Si David lagi niyang nararanasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay po niya. Alam naman natin yung naging buhay ni David na talagang mula sa kinalaban niya si Goliath. Nakita po natin na siya po ay tinulungan ng ating Panginoon hanggang siya ay naging mission ni Saul, hanggang siya naging hari, naging warrior, naging hari. Makita po natin yung pagkilos ng Diyos sa kanya. At ito yung itinetestify niya. Sinasabi niya na the Lord is good. Ang mga righteous, i-deliver niya. Sabi niya, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di nabibigo ang walang pag-asa. Dito tinatalakay David na siya ay matakot sa ating Panginoon. Lang lahat ng mga may takot sa ating Panginoon, lahat ng mga righteous ay tinutulungan ng ating Panginoon. Inililigtas ng ating Panginoon. Pinapalakas ng ating Panginoon. In application to us, mga kapatid, na tayo po ay lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay lingkod ng ating Panginoon Diyos na sumasamba sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Kung ano yung ginawa niya kay David, ganoon din po ang gagawin niya po sa atin. In verse 17, sabi niya na agad dinidinig ng daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Sa panahon natin, sa atin po in application to us, alam ko may mga troubles din tayo sa buhay. May mga problema tayong kinakaharap, may mga kanya-kanya tayong pinagdaraanan, may mga kanya-kanya tayong pait sa buhay, sakit sa buhay, na siyang nagpapahirap sa atin. Sabi nga dito sa English, the Lord is close to the brokenhearted. Na sa Tagalog, tinutulungan niya ang mga nagdurusa. Ano ba yung nagbibigay ng pagdurusa sa atin? Di ba yung mga problema sa buhay? Di ba yung mga struggles sa buhay natin na siyang ating kinakaharap? Di ba yung mga negatibong pangyari sa ating mga buhay? Ito yung nagbibigay sa atin ng pagdurusa. Tayo ba kapag tayo nagkaroon ng maraming pera, pagdurusa ba yun sa atin? Hindi, di ba? Kapag may problema sa tayo nagdurusa, nalulungkot tayo, umiiyak tayo, pag may sakit tayo, ganun na naman, nanghihina tayo, namomblema po tayo. Pero po, sabi niya dito, in verse 17, agad dinilig ng daing na matuwid. Agad dinilig ng daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Sino yung tinutukoy dito ni David na matuwid? Ang mga may takot sa kanya. Ang mga nagtitiwala sa kanya. Sa atin po, bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon, bilang isang mananampalataya, makita po natin na noong simula nung tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, humingi tayo ng kapatawaran, tayo inilis ng ating Panginoon at tinawag tayong righteous. At nung naging righteous po tayo, naging anak tayo ng ating Panginoon, nung mananampalataya tayo, naging anak tayo ng ating Panginoon, ay bilang tayo sa pamilya ng ating Panginoon, bilang ama, ang daing ng kanyang mga anak ay pinapakinggan niya. Kung ano yung mga gusto ng kanyang anak, ibinibigay niya. Kaya nga po sa atin, in times of troubles, in times of problems,
alam natin na mananagumpay po tayo. Alam natin na magtatagumpay po tayo. Dahil sinabi ni David, si David naranasan po niya na sa panahon ng pagdurusa ay andyan siya na handang tumulong sa atin. Sa panahon na di nabibigo ang walang pag-asa. At in verse 19, sinabi niya dito, ang taong matuwid, may sulirarin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Napakaganda yung sinabi niya. Ang taong matuwid, may sulirarin man, agad maiibsan. Sino? Tayo po. Alam natin na sa panahon ng pagsubok, alam natin na meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin. Sa panahon na tayo'y may karamdaman, may sakit, alam natin na may Diyos na siyang magpapagaling. Sa panahon ng kawalan, walang-wala po tayo, alam natin na may Diyos na siyang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Sa panahon na tayo nangihina, alam natin na mayroong Diyos tayong nagbibigay ng kalakasan. Sa panahon na tayo pinalulungkot, alam natin na mayroon tayong Diyos na siyang magbibigay ng kaaliwan, magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan. In times of troubles, andyan lagi ang Diyos na handang takbuhan po natin. In times of troubles, in times of problem, ang Diyos handang tumulong sa atin. Kaya nga po sa buhay po natin ngayon, mapalad po tayo. Hindi tayo swerte, mapalad. Dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na siyang ating pinaglilingkuran, ang Diyos na buhay, na lumikha sa iyo, lumikha sa akin, at nagligtas sa atin. Kaya ito yung wag nating kalimutan. Wag nating kakalimutan. Tayo ay tinawag ng ating Panginoon para maglingkod, at tayong kanyang mga lingkod ay kailanman hindi tayo iwan at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kagaya ni David, naranasan po niya kung sino ang Diyos. Naranasan po niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kung sino ang Diyos ni David, siya din po yung Diyos natin ngayon. Hindi siya nagbabago. In the book of Hebrews, anong sabi doon? Jesus is the same, yesterday, today, and forever. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Diyos na tumutulong kay David. Siya ang Diyos na matulungin. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Siya din yung Diyos natin ngayon. Kaya bilang isang mga mananampalataya, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay punong-puno ng pag-asa. Tayo po ay nananagumpay. Tayo po ay magtatagumpay sa lahat po ng suliranin po natin. Dahil ang Diyos ang siyang magliligtas at mag-iingat sa atin. Minsan kasi yung mga problema nating kinakaharap, no, makita po natin na ito talaga yung nagpapaiyak, nagpapalungkot sa buhay po natin. Bilang mga mananampalataya, kahit hindi mga mananampalataya, ito yung naranasan po nila. Yung mga problema. Dito tayo nanghihina, dito tayo umiiyak. Pero po, sabi ko nga, mapalad po tayo. Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay na siyang tumutulong sa atin. In the book of Psalm chapter 34, makita po natin na yung pag-iingat ng Diyos kay David, yung tulong ng Diyos kay David ay naranasan po niya. At si David sa lahat po ng kanyang sulat ay sinasabi niya na purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Sa ating buhay, ilang taon na tayong nabuhay sa mundong ito. God is good. God is faithful. Dahil sa panahon hanggang sa noon, mula pagsilang natin hanggang ngayon, nararanasan natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin. Hindi lang ngayon, mararanasan pa natin yan. Bukas, susunod na buwan, mga taon pa ng ating mga buhay. Patuloy nating mararanasan ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Ulitin ko po, sabi niya dito, the righteous cry out and the Lord hears them.
He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Ito po ang pangako ng Diyos sa mga taong matuwid, sa mga taong mananampalataya. Pinapakinggan niya ang ating mga panalangin. Tinutulungan niya tayo sa panahon na tayo may mga problema. Hindi niya tayo pinapaasa. Hindi niya tayo binibigo at binibigyan tayo ng pag-asa. Sa panahon ng suliranin, tayo po ay kanyang tutulungan upang maibsan ang ating mga problema sa buhay. Anong kailangan po natin gawin? In verse 17, lumapit tayo sa Kanya. Manalangin tayo sa Kanya. Dumulog tayo sa Kanya. At ang Diyos, handang ibigay ang ating mga ninanais. Handang ibigay ang ating mga gusto, ang ating mga panalangin. At kapag ito ay Kanyang kagustuhan, agad-agad ibibigay ng Diyos yung mga panalangin po natin. Ngayong gabi, sa gabing ito, dadako po tayo sa ating mga panalangin. The righteous cry out and the Lord hear them. Tayo po yun. At tayo po ay papakinggan ng Diyos kapag tayo po ay manalangin sa Kanya ng buong puso. Kapag tayo manalangin, buong puso tayong manalangin at tayo bigyan po natin ito ng buong pananampalataya. At huwag tayong mag-doubt sa kapangyarihan ng Diyos na gagawin niya sa buhay po natin at sa mga panalangin po natin. Huwag nating liitan ang ating pananampalataya. Ang Diyos natin na siyang pinanampalatayanan natin, ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang-kaya niyang gawin yung mga imposible. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kaya sa gabing ito, manalangin po tayo at dumulog po tayo sa ating Panginoon ng punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng pananampalataya. Pumunta po tayo sa lugar kung saan po tayo mananalangin.
sa gabing ito, dadako po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request at sama-sama nating idulog, ipanalangin sa ating Panginoon. Awan, kakabsat. Yan. Yan, patuloy natin panalangin yung pag-uwi ni Brother Edmond sa Saturday na maging maayos ang panahon at safe po siyang makarating po dito sa atin upang makasama po natin siya. Sino pa po? Ayan, yan, patuloy natin panalangin si Brother Vincent at Tyrone. Yan, complete healing, complete recovery sa kanila. Yan, nakita po natin yung pagkilos ng Diyos sa kanila at unti-unti nang silang nakaka-recover. Patuloy natin silang ipanalangin. Okay. Yan, pag-pray po natin sa knowledge and wisdom and protection and guidance po niya. Si Madam Miriam, papuntang, andyan sa Subic na ba siya? Yan, sa Subic siya ngayon. Pag-pray po natin si Brother Manny, healing. Sino pa po? Ayan, kung wala na, alam ko na tayo pong lahat ay sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin at ngayong gabi, sama-sama nating ipanalangin yung mga taong nangailangan po ng ating panalangin. At bago yan, ibigay na po natin ang ating handog, ating kalab sa ating Panginoon bilang pasalamat po natin sa Kanya at awitin natin, tayo bigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoon. Para sa Panginoon, tayo ay magbigay. Para sa Panginoon, purihin ang Diyos. Pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, sa dakila sa uspong ito, Panginoon, lahat po kami na nandirito, Panginoon, ay lumalapit na nagkakaisa sa iyong harapan, Panginoon. At Lord, sa oras pong ito, itinatas po namin yung mga taong nangangailangan po ng aming mga panalangin. Lord, sa mga taong nangangailangan ng kumpletong kagalingan, Panginoon, itinatas po namin sa iyong harapan. Si Brother Tyrone, Panginoon, si Brother Vincent sa iyong harapan, Panginoon. Nakita po namin kung ano po yung ginawa mo sa kanila. Nakita po namin yung pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Nakita po namin ang iyong kadakilan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na unti-unti na po sila nakaka-recover dahil sa iyong tulong, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoong Diyos, patuloy po namin silang idunudulog sa iyong harapan, na patuloy na iparanas mo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoong Diyos, mas mapadali ang kanilang pag-recover dahil ikaw po ang magbibigay ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Salamat sa iyong gagawin sa kanila. Salamat sa iyong kapangyarihan na siyang mararanasan po nila, Panginoon. Hindi lamang po siya, Panginoong Diyos, si Brother Manny na may karamdaman sa oras pong ito. Kung sino man, Panginoong Diyos, na miyembro ng iglesyang ito na may karamdaman, o miyembro po ng aming pamilya, dalangin po namin, Panginoon, na sa oras pong ito, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at paranas mo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw pong humipo sa kanila at maranasan po nila ang kagalingan sa oras pong ito, na alam po namin, Panginoon, na sa oras din ito, Panginoon Diyos, kami na muwi nagpapasalamat dahil ikaw na po ang siyang kumikilos sa kanilang mga pisikal na katawan. Salamat, Panginoon Diyos, sa kagalingan na iyong pagkakalab sa kanila. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, si Brother Edmond, na siya po yung nagbabalak umuwi, Panginoong Diyos, dito sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa panahon, Panginoong Diyos, na nawa, Panginoon, hindi po ang panahon ang siyang maging hadlang sa kanyang pag-uwi, Panginoong Diyos. Isiayos mo po, Panginoon, ang kanyang pagtatravel, Panginoong Diyos. Protektahan mo po siya, tulungan mo po siya, palakasin mo po siya, Panginoon, at patuloy, Panginoong Diyos, na i-cover mo po na yung pagpalang kamay upang makarating po siya
ng safe po dito sa amin, Panginoong Diyos. Makasama po namin siya sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na itong anak mong ito ay patuloy na maranasan din, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, si Madam Miriam sa iyong harapan na siya po ay nasa subik ngayon. Lord, dalangin po namin na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, katalinuhan, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa kanyang seminar, Panginoong Diyos, magtatagumpay po siya dahil ikaw magbibigay ng katagumpayan. Hanggang sa kanyang pag-uwi, Panginoon, patuloy mo siyang protektahan, tulungan, palakasin, at patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan po niya ang kadakilaan mo at muli pagkilos mo sa kanyang buhay na makakauwi po siya dito sa lugar na ito, Panginoon Diyos, na malawalhati at walang nangyari sa kanya dahil ikaw, Panginoon, ang tumulong at nagprotekta po sa kanya, Panginoong Diyos. At sa gabing ito, tinatasin po namin ang panahon ng bagyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na sa lalong madaling panahon, Panginoon Diyos, ay mawasak na ito sa pangalan na Jesus, upang wala na po siyang mapinsala, Panginoon, sa aming bansa, Panginoong Diyos, sa aming lugar, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw na po ang siyang magwasak nito dahil alam po namin na kayang-kaya mong alisin sa isang iglap itong mga bagay na ito, Panginoon. Sa iyong kapangyarihan, alam po namin, Panginoon, na mawawala yung mga bagay na ito at ang maranasan po namin, Panginoon, ang iyong himala, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagproprotekta sa amin na kahit sa panahon ng ganito, Panginoong Diyos, ay andyan ka lagi na sumasama sa amin. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, alam po namin, Panginoon, na patuloy na pinapangkingan mo po ang panalangin po ng bawat isa. Sa lahat po mga nandirito, Panginoong Diyos, narinig mo po, napakinggan mo po ang aming mga panalangin, ang aming mga daing. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy nasagutin mo po ang panalangin po namin at salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. At sa gabing ito, tinatas din po namin, Panginoon, ang aming mga pastors, Panginoon. Si Pastora Grace at kanyang Pastor Pader at kanilang pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, na sila din, Panginoong Diyos, ay patuloy na protektahan, tulungan, palakasin, pagalingin, bigyan ng karunungan, katalinuhan, at anoint mo po sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga ministry na yung ipinagkalob sa kanila. Patuloy mo silang tulungan, Panginoon, upang magampanan po nila, Panginoong Diyos, ang mga ministry na inaatang sa kanila at patuloy na pagpapalang siyang iparanas mo sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Sa panahon na sila po'y nanghina, pakalakasin mo po. Sa panahon na sila may karamdaman, pagalingin mo po, Panginoon. Sa panahon, Panginoong Diyos, na nangangailangan sila ng comfort, Panginoon, i-comfort mo po sila. Sa panahon, Panginoon, na sila may problema, tulungan mo po sila upang mapagtagumpayan po nila ito, Panginoon Diyos. May mga panalangin din sila sa iyo, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kabag-anak, sa ministry po nila, sa mga problema po nila, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na Lord, alam ko po, Panginoon, na itong mga lingkod mong ito ay patuloy mong tutulungan at sasagutin din ang kanilang mga panalangin. At sa gabing ito, Panginoon Diyos, inasin po namin ang aming church, Panginoon Diyos, lahat po ng miyembro ng iglesyang ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, dalangin po namin na patuloy, Panginoong Diyos, na protektahan, tulungan, pagkaingatan, ang aming pananampalataya sa Panginoon ay patuloy na panghawakan mo po, patuloy mong patibayin at palalimin mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan din po namin ang gampanin po namin sa iyo, Panginoong Diyos, bilang yung lingkod. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na gawin po namin yung ninais mo sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na gawin po namin yung mga kaaya-ay sa iyong harapan, Panginoong Diyos, at gampanin po namin, Panginoong Diyos, yung tungkulin po namin upang mas mapatibay, mas mapatatag ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, na sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, patuloy mong ibigay, i-provide ito, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, iparanas mo po ang iyong kadakilaan, ay yung kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nakikita mo po ang bawat sitwasyon po namin. Nakita mo po ang bawat problema po namin individually. Alam ko po, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang makapagbibigay ng solusyon ng mga bagay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam ko po, Panginoon, ang anak mo sa lugar na ito ay maranasan po namin ang iyong himala, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos. Sa gabi ito, Panginoong Diyos, itinasin po namin ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, Panginoong Diyos, na nagtitrabaho, miyembro po ng aming pamilya. Lord, dalangin din po namin na kahit malayo man sila sa amin, Panginoong Diyos,
Ikaw po din, Panginoon, ang siyang magprotekta, magbigay ng kalakasan at patuloy na mag-sustain sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. At kanilang mga spiritual na buhay, Panginoong Diyos, Lord, patuloy mong i-remind sa kanila na huwag nilang pabayaan ang mga pananampalataya nila sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, tinatas po namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Even yung mga ministry po namin, Panginoon Diyos, sa mga Bible studies, mga outreaches, Panginoong Diyos, yung mga gatherings po namin sa church na ito, diyan sa labas, Panginoon, dalangin po namin na sa lahat po ng aming mga pagtitipon, kumilos ka, patuloy ka, Panginoong Diyos, na iparanas mo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong Espiritu, Panginoon, sa bawat pagtitipan po namin, Panginoon, upang ang aming pananampalataya ay mas pamatibay, mas lumalim, Panginoon, at ang mga hindi paligtas, Panginoon Diyos, ay maliligtas dahil gagamitin mo po ang iyong mga lingkod, ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, bilang pagpapala sa kanila at ang mga salita na siyang mapapakinggan po nila, Panginoon, ay maitanim sa puso isipan ng bawat isa, Panginoon, at tanggapin din po nila ang aming Panginoong Isus bilang Panginoon na kapagligtas po nila, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, ikinukumit na po namin sa lahat. Alam po namin, Panginoon, na inaangkin po namin ang kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin, Panginoon. Hanggang sa mga offering na siyang nalikong, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong pagpalayan ng mga offering na ito upang magamit po si kalalawak na iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat kami na nagbigay at ang bawat isa sa amin, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoong Diyos, patuloy mong protektahan, bigyan ng kapahinga ng bawat isa, Panginoon. Sa gabing ito, binabalik po namin ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.